Ito ang hardin ng panalangin. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay ilam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Isang pinagpalang Sunday sa inyo mga kaagapay. Ang bilis ng araw, talagang patuloy natin napapatunayan ang kabutihan ng Panginoon sapagkat nananatili siyang tapat sa kabila ng mga pagsubok. Bago po tayo magtungo sa ating mga bahay panambahan, sa ating paglilingkod, sa ating simbahan sa araw na ito, magandang tayo po muna ay magsama-samang manalangin sa ating Panginoon. Pastor Ronald Llobrera po ito para sa Hardin ng Panalangin. Tayo po ay broadcasting mula rito sa taluktok ng One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Ako ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan at napapanood tayo sa Facebook Live at YouTube ng DZAS, ganun din sa 702 DZAS App. Kaagapay nawa ang araw na ito ay mapuno ng pagpapala at pagkilos ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Simulan natin ang ating programa sa isang panalangin. Panginoon, sa oras pong ito kami po'y lumalapit sa inyo, kami po'y nagtitiwala at nananampalataya sapagkat hawak niyo po ang lahat ng bagay, lahat ng panahon, lahat ng pangyayari sa aming mga buhay. Pinagkakatiwala namin sa inyo lahat, Panginoon, anumang sitwasyon, anumang kalagayan ang pinagdadaanan ng bawat isa. Panginoon, naniniwala po kami na lagi kayong tapat kahit pa sa mga panahon na marami kaming pagkukulang sa inyo. Panginoon, pinagkakatiwala namin muli sa inyo ang aming mga panalangin kahilingan, ang bawat isang kaagapay namin na magpapadala pa lamang ng kanilang mensahe o bawat panalangin kahilingan na ito, Panginoon. Alam namin na ito po ay makakarating sa inyo at inyo pong tutugunin ayon sa inyong perpekto at banal na kalooban. Pinagkakatiwala po namin sa inyo lahat ng bagay sapagkat kayo po ang nakakaalam maging ng aming future, Panginoon. Hawak niyo po ito. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo. Kumusta ka na kaagapay? Kung ikaw ay may prayer needs o panalangin kahilingan, i-comment mo na yan dyan sa ibaba. At masaya po kami dito sa Hardin ng Panalangin na ilapit yan sa ating mabuti at mapagpalang Panginoon. At sakali naman kaagapay na tinugon na ng Panginoon ang inyong mga nakaraang panalangin kahilingan, padala nyo po kami ng mensahe at sama-sama po nating ipagpasalamat sa ating Panginoon. At para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa araw na ito, samahan mo ako, magbulay-bulay po tayo ng banal na salita ng Panginoon. Ang sabi sa aklat ng Efeso, kabanatang 6 sa mga talatang 10 hanggang 18, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan
at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa impapawid. Kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating sa araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita na kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu, na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Put on the full armor of God. Why? For this reason, that you may be able to stand. When you go to prayer, you are entering the ground of spiritual warfare. Di mo ba napapansin kaagapay na napakadaming sagabal kapag gusto mong manalangin or mag-quiet time sa presensya ng Panginoon? Nandyan yung aantukin ka, nandyan yung maalala mo yung mga kaaway mo, maalala mo yung mga pautang mo, hanggat mabagot ka na at hindi ka na lang mananalangin. You will come under attack. Therefore, you need all the armor of God to protect you. The sword, the offensive weapon. The breastplate, the defensive armor. Now, when we go to the battle, this is very important. The breastplate or baluti sa Tagalog. Sa mga pulis o sundalong sasabak sa battle o rescue operation, mayroon talaga silang laging suot-suot na bulletproof vest, yung hindi na tinatalaban ng bala. Paniguradong hindi sila basta-bastang mababaril sa delikadong parte ng kanilang katawan, ang dibdib o puso. And even in ancient times, nung unang panahon, ang mga mandirigma ay laging nakasuot ng baluti. Kahit ang mga armas pa noon ay bato, pana at sibat, lagi silang may proteksyon. Walang sundalo, pulis o mandirigma ang sabak lang ng sabak na walang proteksyon at parang nagyayabang lang. Sapagkat alam nilang in a split of seconds, pag tinamaan sila, maaari sila mamatay o mabalda. We as Christians, we are exposing in a battle. We really need a protection. Kawawa naman ang mga mananampalatayang nakatambad lang ang sarili sa mga bala at palaso na pakakawalan ni Satanas. Kaya maraming mananampalataya ang talunan. Kaagapay mahalata mo yung may mga simptomas ng pagiging talunan. Una, madaling ma-offend. Madaling umusbong sa kanila ang rebellious spirit. Ikalawa, kapag may nakitang problema, hindi siya magiging part ng solusyon, kundi mas lalong pabibigatin niya ang problema at madalas negative ang mga comments. Ikatlo, madaling panghinaan ng loob. Nawawalan kaagad ng pag-asa. Kaapat, tinatamad sa mga gawain sa ubasan ng Diyos, sa church man, sa work, o sa kanilang pamilya, sa kanilang tahanan. Ikalima, tinutulugan ng pangangaral o sermon ng mga ngaral o ng pastor. Ito yung mga taong may tama na. Konti na lang, kung hindi pa mag-iingat, tuluyan na silang magiging talunan. We really need a breastplate. And this is the breastplate of righteousness. The breastplate of righteousness does the same thing. The breastplate of righteousness does the same thing for you and me today. It provides protection.
in the battle against the enemy. The breastplate of righteousness is an important part of our spiritual armor because it protects and covers our hearts. Our emotions and our affections are both need to be guarded if we are to bend off the temptation of the wicked one. Sapagkat dito po madalas natatalo ang mga mananampalataya, emotions and affections, loves and likings. Kaya subukan mo siyang sitahin o i-correct, siya ay agad-agad manghihina. Tanda ito ng malapit ng maging talunan ng isang mananampalataya. Madali mong mahalata ang mga tao o mga mananampalatayang walang suot na breastplate of righteousness. Very emotional sila. At pati si Lord, minsan nako-question nila sa mga nangyayari sa buhay nila. Bakit? Sapagkat wala kasi silang cover or protection. Kaagapay mahalaga na isuot natin sa ating dibdib ang baluti ng katuwiran na magsisilbing tatakip sa ating mga puso at damdamin upang maging matibay at maging matatag ang ating pananampalataya, anuman ang pagdaanan nitong bagyo, anuman ang pagdaanan nitong kalamidad o pagsubok ng buhay, mananatiling matatag at matibay sa pananampalataya. Sa Diyos ang papuri. Sa diwa ng pagkakaisa, ating idalangin sa Diyos ang ating sambahan. Ako nga po pala si Pastor Joseph Gador Mirin. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos at mapagpalang Ama, maraming salamat po sapagkat lalo pang nagiging maliwanag ang sinasabi ng inyo pong banal na kasulatan sa mga pangyayari na gaganap sa buong mundo. Kaya ang akin pong dalangin, Ama, na nawa kami pong mga manggagawa, mga miyembro ng mga kaiglesiyahanan sa iba't ibang dako ng mundo ay lalo pang magkaisa na manalangin, na humingi ng inyong tulong, na magpadala kayo ng marami pang mga misyonaryo sa iba't ibang dako ng mundo para ipalaganap, ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan. Napakarami pa pong mga nangangailangan ng kaligtasan. Kaya tulungan niyo po kami, Ama, na lalo pang maging mainit ang aming pong mga puso sa gawain po ng misyon. Kaya pagpalain niyo po ang lahat ng mga manggagawa ninyo, lahat ng mga miyembro na talagang kalakip kasama sa gawain ito. Kung meron pa pong iba na hanggang ngayon ay hindi pa po nagiging bahagi, ipuin niyo po ang kanilang puso't kaisipan. Upang sa ganon ay masunod namin ang inyo pong ipinag-uutos sa amin. Panginoon, ito pong lahat ay akin pong hiniling at dinadalangin sa matamis na pangalan lamang ng aming Panginoon at Tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen at Amen. Sa sandaling ito, kaagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos at ipanalangin ang mga kahilingang panalangin ng ating mga kaagapay. Tayong lahat ay manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, muli kami po ay lumalapit sa inyo. Idudulog sa inyo, Panginoon, ang bawat panalangin kahilingan ng aming mga kaagapay. Naniniwala po kami, Panginoon, na ito po ay inyong tutugunin sa tamang panahon ninyo, Panginoon. Lord, nilalapit namin sa inyo ang aming kapatid na si Alaysa Nicole Mercado. Ang aming panalangin po para sa kapatid na ito ay para sa kanyang mami, Panginoon,
na sumasailalim sa chemotherapy, Panginoon, na Lord, kayo po magbigay sa kanya ng kalakasan at positibong pananaw sa bawat araw. Patuloy din namin nilalapit, Panginoon, si Nathaniel Cruz, Lord. Ang kanyang panalangin ay para sa kanyang pag-aaral, Panginoon. At siya po ay graduating student ngayon. Siya din po ay kinakabahan at parang nagkakaroon po siya ng doubt, Panginoon, sa kanilang defense, Panginoon. Lord, walang imposible sa inyo. Tulungan mo siya, Lord, na maging positibo at magtiwala lamang po sa inyo, Panginoon, ang aming kapatid na ito. Amin din pong pinagpipray si Vanessa Joy de la Peña, Panginoon. Ang kanyang panalangin ay sa kanyang asawa na OFW na mag-iisang taon na po silang hindi nagkikita. Sana patuloy siyang ingatan ninyo, Panginoon, anuman ang situation ng aming kapatid na ito na asawa po ni Vanessa de la Peña. Panginoon, pinagpipray din namin si Miguel Lorenzo Castro, Panginoon. Healing ang aming panalangin para sa kanya at matagal na po siyang nakakaranas ng anumang anxiety o pag-aalala, Panginoon. Lord, at dalangin din niya na naway kayo po, Panginoon, ng kanyang maranasan, ang kapayapaan ng puso at isip, Panginoon, ay kanya pong maranasan. Ipinagpipray din namin si Cheska Ann Villamor, Panginoon. Ang kanyang panalangin ay sa kanyang trabaho, Panginoon. Siya po ay nasa probationary period pa lamang at ang aming dalangin na loobin niyo po na siya po ay ma-regular sa kanyang trabaho na pinapasukan. Patuloy din namin itinataas sa panalangin si Ethan Gabriel Flores, Panginoon. Ang kanyang panalangin ay sa kanyang relasyon sa kanyang ama, Panginoon. Patagal na po silang mayroong konting alitan o tampuhan, Panginoon, at ang kalooban ng aming kapatid na ito ay maayos na po, Panginoon. Lord, kayo po ang Diyos ng pag-ibig na magiging sentro sa mga taong naniniwala sa inyo, Panginoon. Lord, patuloy din namin nilalapit sa panalangin si Samantha Claire Gonzalez, Panginoon, para po sa kanyang baby na pinanganak, Panginoon, ng mas maaga kaysa sa inaasahan nilang time o kabuwanan, Panginoon. Sana maging maayos at dalangin namin, Panginoon, na sa kanyang paglabas sa ospital ay maging maayos lahat at mabilis po ang development ng magandang kalusugan sa kanyang baby, Panginoon. Lord, maraming salamat po at ipinagpipray din namin si Jared Vincent Tan, Panginoon. Ang kaming prayer para sa kanya ay i-guide niyo po siya. Hindi niya malaman kung itutuloy niya yung kurso na kanyang kinukuha o magsishift sa ibang kurso, Panginoon. Lord, maging firm itong aming kapatid na ito sa decision na naway magtiwala sa inyo, ipagkatiwala sa inyo, Panginoon, anumang kanyang gagawing desisyon, Panginoon. Patuloy pa rin namin ipinagpipray si Monique Reyes, Lord. Ang aming panalangin para sa aming kapatid na ito ay para sa kanyang pamilya, Panginoon. At sana matapos na ang mga hindi pagkakaunawaan at maibalik ang pagkakaisa sa kanilang tahanan. Panginoon, walang imposible sa inyo. Patuloy din namin nilalapit sa inyo si Caleb Martin Soriano, Panginoon. Ang aming panalangin ay provision para sa aming kapatid na ito at naniniwala kami na sa mga taong kayo ang sentro, kayo ang Diyos, Lord, hindi nyo po bibiguin. Pinagpipray ko rin, Panginoon, ang aming kapatid na ito na siya rin po ay breadwinner sa kanyang pamilya, Panginoon. Lord, sana ang aming dalangin ay patuloy na pagkalooban niyo po siya ng sapat na trabaho at lakas, Panginoon, para kay Caleb Martin Soriano. Panginoon, maraming salamat po at alam namin ang inyong pagtugon ay hindi nadidelay sapagkat perpekto ang inyong kalooban. Patuloy naming pinagpipray, Panginoon, sa oras na ito si Sister Abby Dailo, Panginoon, yung kanyang business, Lord, patuloy niyong pagpalain, maging ang kanyang kalusugan, Panginoon. Makita niya at maranasan niya ang inyong pagpapala, physical and spiritual. Ganon din po aking pinagpipray, Panginoon, Sister
Maria Cristina Aquino. I-bless niyo po ang aming kapatid na ito, pagpalain niyo siya at ang kanyang buong pamilya. Pinagpe-pray ko rin, Panginoon, si Sister Telma Manjares, Lord, good health para sa aming kapatid na ito. Salamat po sa patuloy niyang pananalangin at pag-support sa FEBC. Pinagpe-pray ko po ang kanyang anak na si Gladymay Manjares Alfino, Panginoon. Lord, ang inyong kalooban na masunod na magkaroon po sila ng baby sa lalong madaling panahon. So I declare blessing, Panginoon, para sa aming kapatid na ito sa mag-asawang gusto nang magkaroon ng baby, Panginoon. Alam namin, hindi nyo po sila bibiguin kung inyo pong luluubin, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Patuloy ko rin pinagpipray, Panginoon. Sina Nanay Biring Marquez, Sister Leia Marquez, Panginoon, at si Pastor Pablo Marquez at ang buong Marquez family, Panginoon. I-bless niyo po ang aming mga kapatid na ito sa lahat ng oras at ang aking dalangin, magandang kalusugan at healing din, Panginoon, sa anumang karamdaman na nararanasan nila sa mga panahong ito. Pinagpe-pray din namin, Panginoon, Sister Nora Cancela, Panginoon, patuloy niyo siya ingatan, patuloy niyo siyang palakasin at ang buong kanyang tahanan, ang Cancela family. Ganon din kay Sister Lilian Guerrero, Lord, ang provision at pag-iingat ninyo ay lagi niyang maranasan, Panginoon. Nasaan mang probinsya siya nandoon. Pinagpe-pray ko rin si Sister Corazon Holandes, Panginoon. Ang aming kapatid na ito ay patuloy niyang bigyan ng kalakasan, karunungan sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. Ingatan niyo po ang kanyang buong sambahayan. Ganon din, akin pong ipinagpe-pray sa oras na ito, si Mami Auring Sumulong, Panginoon, at ang buong Sumulong family. Lord, maraming salamat po sa patuloy na pagiging bahagi ni Mami Auring, Panginoon, sa gawain po ng FEBC noon pa hanggang ngayon, Panginoon, na ginagamit niyo po sila as an instrument of blessings, hindi lang po sa kanilang pamilya o maging sa mga gawain ninyo, Panginoon. Marami pong salamat. Ipinagpe-pray ko rin sa oras na ito, o Diyos, si Brother Leo Abisamis, Panginoon, na nasa USA na po siya ngayon. Lord, ang aking pasasalamat ay iniaalay sa inyo sa kanyang pag-iingat, Panginoon, at salamat din sa kanyang pagdalaw dito sa FEBC at nalaman namin ang mga kanyang paglilingkod, Panginoon, at partnership at pagiging part, Panginoon, ng patuloy na nananalangin para sa Far East Broadcasting Company. Maraming salamat sa aming mga kaagapay na ito. Patuloy niyo po silang ingatan at palakasin. Patuloy ko rin pinagpipray si Brother Pastor Edgar Cruz, Panginoon, na bumabiyahe po ng bus from Monumento to Malolos. Panginoon, ang pag-iingat niyo po sa aking kapatid na ito, Pastor Edgar Cruz, Panginoon, na kasalukuyang bumabiyahe. Lord, patuloy niyo ingatan at ang kanyang buong pamilya, Panginoon. At ang bus na kanyang minamaneho ay patuloy niyo pong ingatan, i-cover niyo po ng inyong banal na dugo at laging kaligtasan, kapayapaan ang maranasan nila habang sila ay bumabiyahe sa pagmamaneho ni Pastor Edgar Cruz, Panginoon. Maraming salamat, pinapupurian namin kayo at dinadakila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. May harding mapanana. Mga kagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio, online at dito sa Channel 185 sa Signal sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Llobrera na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat po tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi nagkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Yesus.